Meron tatlong aral na makikita tayo dyan sa verse na yan. Tatlong mahalagang aral. Ang una natin makikita dyan, ang panalangin ay personal na relasyon sa Diyos. No, kaya sinasabi natin, hindi tayo maililigtas ng simbahan na ito. Ang makakapagligtas na sa atin, sa Panginoon, yung pagsampalataya mo sa ating Panginoon. Pagsapi mo sa simbahan ito, pagdating mo sa simbahan ito, hindi ka ililigtas, kundi yung relasyon mo ang makakapagligtas sa ating Panginoon. Doon po, sa una, ang sabi diyan, ang panalangin ay personal na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto mo. Ang ibig sabihin, hindi bawal malalangin sa pampubliko, pero pwedeng malalangin sa secret place. Kwarto, ibig sabihin, magkaroon ka ng personal na oras sa Diyos. Ang relasyon sa Diyos ay hindi lang pang-public, dapat meron ka pa rin private devotion sa Panginoon. Sino ho dito nagko-quiet time? Taas ang kamay. Quiet time. Marami siguro nagko-quiet time sa atin. Tulog na. Quiet time na eh. Ang sabi ko diyan, sa awit, ang Panginoon ay malapit sa lahat na tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng tapat. Importante po meron tayong personal devotion sa Panginoon. Hindi lang yung pagdating ng simbahan, pagdating ng Sunday worship. Kailangan meron tayong personal devotion sa Panginoon. Ang pangalawa, sabi, nakikita ng Diyos ang ginagawa sa lihim. Kasi po, maaring walang nakakita sa panalangin mo, pero nakikita ng Diyos yung panalangin mo. Diba? Pero nakikita ng Diyos yung ginagawa mo sa lihim. Hindi mo nakikita o hindi nakikita ng publiko, pero siya nakakita ng lahat ng ginagawa mo. Kung talaga ikaw ay nananalangin sa secretong place. No. Kung meron kang panalangin sa buhay mo, madali kang umangat, lumago, at magkaroon, daman-daman mo yung presensya ng Panginoon pagka meron tayong secret place o personal devotion. Ang sabi dyan, sa Hebrew 4:13, walang nilikang bagay na nakatago sa Diyos. At sa 3, may gantimpala ang panalangin sa lihim. Ano yung gantimpala ng Panginoon sa lihim? Meron gantimpala siya. Pero dumarating sa punto, sabi, walang nilikang bagay na nakatago sa Diyos. Ano yun? Merong mga hadlang sa pananalangin. Meron, kung gusto nating manalangin o magbasa ng Biblia sa isang lugar o sa isang place sa inyong loob o loob ng tahanan, kukuha lang kayo ng isang secret place ninyo para kayo po ay makapalalangin. Hindi kailangan na mahaba na palalangin, hindi kailangan na sobrang haba na palalangin mo. Importante, magkaroon ka ng 5 minuto, 10 minuto sa secret place mo o personal devotion mo. Napaka-importante. Pero may hadlang minsan. Kasi nandiyan yung cellphone mo, tumutunog. Pagka merong notification. May messenger, cellphone mo, hadlang yan eh, di ba? Sa quiet place. Nakabukas yung wifi mo. Siyempre, tutunog yung cellphone mo. Ano pa ang pwede pang mag-hadlang? Yung mga online games. Yung mga online games, di ba? Yung ating nilalaro, lalo na ang mga kabataan ngayon. Siguro pwede natin ipanood ito. Ito isang bagay na nakakahadlang yung mga online games katulad ng ML. Alam niyo yung ML? Mobile. Alam na ba mga bata yan? Mobile Legends. Sige, play natin. Ito yung isang hadlang at ito yung pinakamatinding sandata ni Satanas sa panahon. Kahit matanda, naglalaro. Naglalaro ka din ba ng Mobile Legends? At alam mo ba ang Mobile Legends is a demonic game? Makinig. Even Christian are playing this game. At ang mga nakasabi dito, at mismo yung mga nasa pulpit ministry, naglalaro na din pagkatapos magtugtog or before magtugtog, maglalaro ka ng isang game. Bakit naka sobrang demonic
pananalita, madaling magalit, at pagpupuyat. So if you are Christian playing ML, I have revelation to you. Kasi every time you play this game, there is a demon spirit entering and dwelling in you without being aware of it. At hindi mo din ma-realize ito. Mobile Legends is the most powerful weapon of Satan nowadays to destroy your emotion and prayer life. Para bigyan ka ng spirit of addiction to destroy your self-control, to make you feel angry, and to prevent you from preparing to the second coming of Christ. In short, sa mga believers, the main reason why Satan made this game is to destroy your relationship with God. Ito yung mga demonic character sa ML. Si Alice, the tyrannical queen of the blood demon. Sa yung entrance codes niya, my kiss grants you immortality or death. Si Alucard, the demon hunter bearing the hatred of demons. Si Kufra, all shall succumb to my power. Si Argus, all fallen angel who is immortal. Dairot is the prince of the abyss with equal cleverness and power. Ito naman yung entrance codes niya. I do what I want to do. Ito si Marcia naman, a female berserker, furiously violent or out of control. Thanos, Lord Lava rises from the abyss, but utilizing his kites to divide the battlefield. Thanos will burn his enemies with the Deuteran lava. Fusion, ito naman yung entrance codes niya, the perfect combination of might and magic. Si Selena, ito naman yung entrance codes niya, when you gaze into the abyss gazes back. Ito naman si Claude, hero feature, the Lord of Thieves, who can steal sweet from his enemies. Moskov, ito naman yung entrance codes niya, I am vengeance incarnate. Sicilian, entrance codes niya, only love and might are everlasting. Ito si Paramis, foreign empire magician. Paramis is a mage hero who can resurrect himself and ally. Pansin mo naman sa mga word nila, all about pride. So kung hanggang ngayon, nandito ka pa rin sa video to, i-delete mo na yung ML mo bago pang mahuli ang lahat. Anong halaga ang pagiging mythic o legend mo dyan kung ang buong Kristiyano mo ay malapit na mamatay? Hindi lang ito palipas oras lang, kundi nakikipaglago ka na sa demonyo. God bless and shalom. Ito natin, yung epekto ng online yan, yung ML yan, napaka-danger po niyan. Lalo pag kasi isang demonyo ng karakter yan ang pumapasok sa loob mo na hindi mo nalalaman. Kaya minsan hindi tayo makapag-quiet time, hindi tayo makapokus sa ating ginagawa dahil dyan yung mga hadlang para ituloy po natin yung ating ginagawa. Kaya dito makikita ho natin yung sinasabi natin may gantimpala ang panalangin sa lihim ay sinasabi ko dati yan na ang gantimpala ay maaaring yung kapayapaan ng puso mo, maaaring ang sagot sa panalangin mo o yung lakas o sa gitna ng problema ay mawala o masolusyonan ang iyong problema at pagpapala mula sa Diyos at minsan hindi agad nakikita ng tao ang ginagawa ng Diyos, yung pala, tinutubog ka na pala ng Panginoon sa ginagawa dahil nananalangin ka ng lihim. At yun po yung pinakamaganda doon. Na kung sasabihin natin, kung gusto mo natin lumalim sa relasyon sa Diyos, tayo po ay magkaroon ng secret place, magkaroon po tayo ng personal devotion. Hindi kailangan yung malaking lugar, hindi kailangan yung magandang lugar, isang sulok sa bahay ninyo, isang kwarto o tabing kama, tahimik na kwarto. Ang mahalaga yung oras na ikaw ay nakikipag-iig sa ating Panginoon, nakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tandaan natin, yung lakas ng isang Kristiyano ay hindi mo nakikita dito sa pulpito. Ang lakas ng isang Kristiyano ay ito po yung kanyang lihim sa pananalangin sa Panginoon, sa secret place. Sa pangatlo po, sabi diyan, hindi dami na salita ang mahalaga. Ang sabi niya sa verse na yan, Mateo 6:7, sabi, nilagay na natin, ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Sino ang nakakaalam dito ng mga panalangin na napakahabang manalangin? Meron ba? Meron panalangin na sa ulo, meron panalangin na paulit-ulit, meron panalangin na sobrang haba. Di ba? Yan po yung
tinutukoy dyan na sabi, akala nila pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Sa haba ng kanilang sinasabi. Ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesus dyan, yung palalangin na walang laman at paulit-ulit na salita ang tinutukoy dyan. Kasi nung panahon ng ating Panginoong Jesus, yung mga pagano, yung mga Gentiles, naniniwala sila kapag paulit-ulit yung kanilang sinasabi na panalangin, mas narinig sila ng Diyos. Pero itinuturo ng ating Panginoon Jesus na hindi ganito kayo makipag-usap sa panalangin. Kaya binigyan tayo ng example ng panalangin ng Panginoon, yung Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, napakalan mo. Binigyan tayo ng example na gano'n, na ang Diyos ay hindi mapapaniwala sa mga maraming salita. Di ba yung panalangin ng Ama namin, ginawa nila lang panalangin yun ng paulit-ulit. Pero yun ay isang example ng Panginoon, yung panalangin na yun. Ganun kayo manalangin. Ama namin sumasalangit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya lang yung iba, paulit-ulit silang ginagawa yun, yung panalangin na yun. Kaya dito, meron tayong ang importante kasi doon, yung katapatan ng puso mo sa panalangin. Dito sa Mateo 7, meron 3 aral na makukuha tayo dyan. Una, hindi dami na salita ang sukatan ng panalangin. Hindi po dami ng salita. Hindi kailangan mahaba, komplikado, maraming malalim na salita para pakinggan ka ng Diyos. Minsan, yung pinakamaikling panalangin, ang pinaka-taos-pusong panalangin. Hindi, kasi minsan, meron tayong panalangin na paulit-ulit na hindi naman kailangan sambitin. Ang sabi diyan, sa Psalm 34:17, ang matuwid ay sumisigaw at dinidinig sila ng Panginoon. Ang sinasabi diyan ay hindi mahabang sigaw, kundi ang sabi diyan, naririnig niya o naririnig ng Panginoon yung ating sigaw, yung ating panalangin. Isang sigaw o isang tahimik na panalangin ay pwedeng kang pakinggan ng Panginoon. At sa number 2, ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi nakakaakit sa paulit-ulit na formula. Ibig sabihin, may mga tao na paulit-ulit ang panalangin, may mga taong inisip nila kung uulitin nila ng 10 beses o 20 beses, ay didinggin sila ng Panginoon. Hindi ganun ang formula ng Panginoon. Ang panalangin po, hindi siya parang magic spell. Hindi siya magic, kundi ito yung pakikipag-usap natin sa Panginoon na kung saan hindi kailangan yung ritual, hindi kailangan yung formula. Yung taos-puso ka lang nalalangin sa Panginoon, nagaling sa puso mo, ay sapat na yun sa Panginoon. Hindi mo na kailangan magdrama.